Sa ating binasa po dito mga kapatid sa talatang G's ng Revelation chapter 1, uulitin ko po sa Tagalog and then in English. Noong araw ng Panginoon, pinuspos ako ng banal na Espiritu at narinig ko ang malakas na tinig na parang tunog ng trumpeta mula sa aking likuran. Sa wikang English, on the Lord's day, I was in the Spirit. And I heard behind me a loud voice like a trumpet. Kung natatandaan po natin sa ating pag-aaral of the book of Revelation, nakita po natin ang rason at layunin kung bakit po ito isinulat po ni John the Beloved, also known as John, the son of Zebedee. Bago po siya mamatay mga kapatid, ito po yung pinakahuling aklat o sulat na isinulat po niya para sa 7 iglesia sa Asia Minor. Pero hindi lamang po ito yung kanyang huling sulat, ito na rin yung huling aklat sa buong Bagong Tipan, which of course would be the closing of the canon. And the reason why kung bakit po niya isinulat ang Book of Revelation, dahil po, nung siya ay nangangaral patungkol sa salita po ng Diyos, ikinulong po siya at inihagis, ayon po sa verse 9, sa isla ng Patmos. Bakit po? Dahil sa pangangaral na salita ng Diyos at ng katotohanang itinuro ni Jesus. Sa Book of Revelation, makikita po natin in all 22 chapters, yung mga tinatawag na apocalyptic prophecy, patungkol po sa mangyayari sa iglesia kapag sila po ay pinahirapan na ni Satanas at ng mundo. At dahil po makaranas ng paghihirap ang simbahan ng Panginoon Jesucristo dahil sa kanilang patotoo at pangangaral tungkol kay Jesus, inihahanda po ng Diyos ang mga ito to be firm in their faith. Na hindi po magiging madali ang kanilang buhay bilang mga Kristiyano. May mga ilan sa kanila na papatayin. May mga ilan po sa kanila na ipapakulong ng pamahalaan. May mga iba na titiwalag sa pananampalataya at sasamba sa halimaw at sa iba't Diyos-Diyosan. Gayunpaman, ang sabi po dito ng salita po ng Diyos that God wants John, through Christ and the Spirit, na ihatid po ang mensahe ng kalakasan that although makaranas po ang iglesia ng paghihirap sa mga panahon po na ito, at the end of the book, at the end of the vision, magiging maganda ang kinalabasan ng kalagayan ng mga pinabanal. Which means makakaranas po tayo ng devastation, chaos, paghihirap, but at the end of these things, may nakalaan ng gantimpala, ang bagong langit at bagong lupa, ang Panginoong Jesucristo sa mga magper-persevere in the very end. Pero ang tanong po dito, kailan natanggap ni Juan ang pangitain na ito? Kailan natanggap ni Juan ang pahayag na ito? Ayon po sa verse 10, noong araw ng Panginoon, pinuspos ako ng banal na Espiritu. On the Lord's day, I was in the Spirit. Anong ibig sabihin ng mga salitang the Lord's day? What does that mean? Kung ang Book of Revelation ay naisulat sometime between 85 to 95 AD, itong termino, ang araw ng Panginoon or the Lord's Day, ay hindi po ito isang panibagong termino na hindi new sa mga kapatiran in those days. But rather, it was something masasabi po natin na alam na ng mga kapatiran, kaya hindi na ipinaliwanag pa ni Juan kung anong ibig sabihin ng mga salitang ang araw ng Panginoon. What is the Lord's Day? Bakit napaka-importante po sa mga Kristiyano na malaman po kung ano po ang Lord's Day, ano po ang significance of the Lord's Day, ano po ba ang dapat gawin on the Lord's Day, at ano po ba yung mga bagay na hindi dapat gawin on the Lord's Day. Yan ang ninanais ko po mga kapatid na maging focus ng ating pag-aaral nitong hapon. Ano po ba ang Lord's Day? Now, kung tayo po ay palabasa ng lumang tipan, specifically the major prophets and the minor prophets,
we should not confuse the Lord's Day doon sa tinatawag the Day of the Lord. Magkaiba po yung dalawa. Kapag sinabi po the Day of the Lord and the Lord's Day, uulitin ko ho, hindi po ito magkapareho. They are different. Bagamat they are the same, pagdating po that it belongs to God, it is pointed towards God, pero yung function po ng dalawa ay hindi magkapareho. Halimbawa, kapag sinabi po the Day of the Lord, sa halimbawa po ng Book of Joel, sa halimbawa po ng Book of Zephaniah, at sa mga ibang prophetical books na mapapansin po natin sa Lumang Tipan, lagi po ito tumutukoy sa second coming of Christ kapag hahatulan na ang mga buhay at mga patay. This means that the day of the Lord is a day in eschatology kung saan hahatulan po ng Panginoon ang lahat ng masasama. Ililigtas po niya ang kanyang mga pinabanal, pero hahatulan po niya ang mga masasama. Yan yung tinatawag, the day of the Lord. Pero kapag sinabi po natin ang araw ng Panginoon, the Lord's Day, hindi po ito tumutukoy sa second coming of Christ. But rather, sa kalendaryo ng mga Hudyo, kapag sinabi the Lord's Day, it means this is a reference sa linggo. The first day of the week na kung tawaging Sunday sa ating kalendaryo. Pero para maunawaan po natin yung significance itong salitang araw ng Panginoon in the Bible, specifically in the New Testament, may dalawang Lords na binabanggit po pagdating sa event o mga elemento. Dahil ayon po sa tinuturo po ng Biblia, and I do not desire to be too technical po dito, mula sa original na wika, yung salitang the Lord's Day is from the Greek words Kyriake Heimera. Kyriake Heimera. Which means yung salitang Kyriake is another way of saying that itong bagay na ito, ang may-ari ho nito ay walang iba kundi ang Panginoon. That's what the word Kyriake means. It belongs to the Lord. At ano po yung nagbe-belong sa Panginoon? It is the word Heimera, which means day. Itong araw na ito, ang may pagmaari po ng araw na ito ay walang iba kundi ang Panginoon. Now, the next time na ginamit po yung salitang Kyriake outside of Revelation ay patungkol naman sa hapunan ng Panginoon. If there is a Lord's Day, may tinatawag din the Lord's Supper, na kung tawagin po sa orihinal na wika, Kyriake Depnon. Depnon meaning supper. And therefore, who owns the supper? Ang Panginoon. So, dalawang beses po ginamit yung salitang Kyriake. Unang-una, sa araw, pangalawa, sa hapunan. Which means, pagdating po sa banal na hapunan, hindi po pwede na kainin po natin whatever we want to eat. Hindi po pwede pagdating sa Lord's Supper, ang kakainin po natin ay orange juice tsaka tosino. Bakit po? Dahil hindi yun ang inutos ng Panginoon para sa kanyang hapunan. But rather, unleavened bread and wine. So kung yun po ay totoo para sa Lord's Supper, then ano naman po ang ibig sabihin ng Lord's Day? Dahil ang Panginoon ang may-ari nitong araw na ito, ang tanong po, bakit siya ang may-ari ng araw na ito? At ano ba yung mga bagay na dapat gawin at hindi dapat gawin sa araw na ito? Na bago ko po ipaliwanag po yan, para po maunawaan po natin broadly kung bakit po siya tinawag the Lord's Day in the New Testament, kailangan muna po natin pag-aralan ano po ba ang araw ng Panginoon in the Old Testament. Basahin muna po natin dito mga kapatid ang Genesis chapter 2. Genesis chapter 2. Kung may Lord's Day in the New Testament, ano naman ang Lord's Day sa Lumang Tipan? Genesis chapter 2, talatang 1 hanggang 3. Genesis chapter 2, verses 1 and 3. Tignan niyo po ang nakalagay sa Genesis kapitulo 2, talatang 1 hanggang 3. Natapos likhain ng Diyos ang kalangitan
ang mundo at ang lahat ng naroon. Natapos niya ito sa loob ng 6 na araw at nagpahinga siya sa 7 araw. Binasbasan niya ang 7 araw at itinuring na di pangkaraniwang araw. Dahil sa araw na ito, nagpahinga siya nang matapos niyang likhain ang lahat. Ito ang salaysay tungkol sa paglikha ng Diyos sa kalangitan at sa mundo. In English, by the 7th day, God had finished the work He had been doing. So on the 7th day, He rested from all His work. Then God blessed the 7th day and made it holy, because on it He rested from all the work of creating that He had done. Nanais ko lang po ipaliwanag saglit yung salitang rested. This could somewhere along the lines be misunderstood na parang ang Panginoon ay napagod at ngayon ay kailangan na magpahinga. Dito po natin nakuha yung salitang Sabbath from the Hebrew word Shabbat. Dito ho natin nakuha ho yun. At ang ibig sabihin po na salitang Shabbat does not mean nagpahinga, but rather tumigil sa paggawa ng anumang bagay. Dahil ang Diyos never nanghihina at hindi po kailangan ng Diyos magpahinga, yung ibig sabihin po ng rested po dito does not mean siya po ay napagod and therefore kailangan po niya magpahinga, but rather tumigil po ang Diyos sa paglikha, tumigil po ang Diyos sa paggawa sa kanyang lilikhain na mga bagay ayon po sa 6 na araw na paglilikha po niya. Na mapapasin po natin that in 6 days, naglikha ang Panginoon. Or we could use it in human terms, in 6 days, nagtrabaho ang Panginoon. Mapapasin po natin, marami po binabasbas ang Panginoon sa kanyang mga nilikha ayon sa 6 na araw na binabanggit po dito. The Bible says, He blessed the animals. At sa 6 na araw, binasbasan din po niya si Adan at si Eva. Pero there is something different about the 7th day na hindi po niya ginawa doon sa mga hayop at kay Adan at kay Eva. At ano po yun? Sabi po dito, in verse 3, Then God blessed the 7th day and made it holy. Binasbasan po niya ang 7 araw at ibinukod para sa kanya. That is the key word here na hindi nabanggit kay Adan at kay Eva, hindi nabanggit sa mga hayop na kanyang nilikha, binasbasan lamang po niya ang mga ito pero hindi po nakalagay, ibinukod o ginawang banal. But rather, this was only specifically for the 7th day. So ang tanong po dito, bakit po sa Genesis 2 ang naging araw ng Panginoon ayon sa Lumatipan is the 7th day? Dahil meron pong gustong ipakita ang Panginoon sa kanyang mga nilikha, specifically si Adan at si Eva. Natatandaan po natin sa 6 na araw, sabi po ng salita ng Diyos, nilikha ng Diyos ang lalaki at babae ayon po saan? Sa kanyang wangis, in His image and in His likeness. Ayon po sa mga eskolar ng Lumang Tipan, marami po sa kanila ang naniniwala na kapag sinabi image and likeness, this is another way of saying the exact same thing. Kapag sinabi image and likeness of God, iisang kahulugan lamang po yan, na maging kagaya po nila ang Diyos sa kanyang pamamalakad, sa kanyang pamumuhay. So hindi lang po ito natatapos lamang na they were made in the image and likeness of God sa pag-procreate. They were made in the image and likeness of God sa kanilang pamamahala dito sa mundo. But they were made in the image and likeness after God para kayahin ang Panginoon in this sense. Kung ang Diyos ay nagtrabaho sa 6 na araw sa kanyang paglilikha at nagpahinga sa 7 araw, yan din ang magiging rest day ng mga tao. There was a specific study na ginawa po ng mga ilang Kristiyano nung sinubukan po nila based on the statistics na kanilang na-research sa mga ibang bansa.
In the early times, lalo na po, I believe it was Russia, ang ginawa po nila is sinubukan po nila na ang mga tao ay magtrabaho ng 14 days straight, and then after that, 1 day of rest. At napansin po nila in their research and statistics na hindi po ito naging productive, kundi lalong lumala ang kondisyon ng tao. Because his body, his function was not made to work 14 days straight at isang araw lamang ng pagpapahinga. That says something. And what does that teach us? That yung pagpapahinga po ng Diyos ay ibinigay po ito talaga sa mga tao and He blessed it. At ito ang naging ordinance, masasabi po natin, na kailangan tuparin ni Adan para makapasok po siya sa kapahingaan po ng Diyos. He would work 6 days, and on the 7th, he would rest. Bakit? Dahil yun ang ginawa ng kanyang Diyos. And if he is made in the image and likeness of God, if God worked, then Adam must work. But if God rested, then Adam and Eve must also rest. Pero alam po natin kung ano po nangyari. Dahil sa pagkakasala po ng dalawa, instead of magpahinga po sila sa kanilang gawa, they are now laboring in sin. Kaya ang sabi po ni Apostol Pablo sa Roma 6:23, for the wages of sin is death. Ano po bang ibig sabihin ng wages? Yung sahod. Hindi ka magkakaroon ng sahod kung hindi ka magtatrabaho. Pero dahil nagkasala ho si Adan at si Eva, ang naging pagtatrabaho po nila ay hindi ipalaganap ang kabanalan po ng Diyos, which was their original mandate, kundi ang dumaganap ay sa kanilang pagtatrabaho sa kasalanan ay ang kamatayan. Kaya instead of yung maging sahod po nila ay yung pagpapahinga in the rest of God, ang naging sahod po nila ay kamatayan. Kaya nga sa isang literal na salin, ang pagtatrabaho sa kasalanan, ang kabayaran po nito ay kamatayan. So dahil po ang araw ng Panginoon sa lumatipan ay yung ikapitong araw, because God rested on that day, pagdating po sa mga Israelita, ito naman yung naging format at background ng kanilang pagpapahinga. Basahin po natin ang Exodus chapter 20. Exodus chapter 20. At simulan po natin ang basa dito po sa talatang 8 hanggang 11. Exodus chapter 20, verses 8 to 11. Look at the fourth command. Sabi po dito, alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga at gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin. Magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw, pero ang ikapitong araw, ang araw ng pamamahinga, ay italaga ninyo para sa akin. Ang Panginoon ay iyong Diyos. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon, pati ang iyong mga anak, mga alipin, mga hayop, o mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo. At ito po ang rason. Dahil sa loob ng 6 na araw nilikha ko ang langit, ang lupa, ang dagat at ang lahat ng naririto, pero nagpahinga ako sa ikapitong araw. Kaya pinagpala ko ang araw ng pamamahinga at ginawa itong natatanging araw para sa akin. So dito mapapasin po natin kapag pinag-aralan po yung tinatawag na 10 salita o 10 utos, mahati po ito sa 2 bahagi. From verses 1 hanggang 11, ito ay nakatutok sa relasyon ng tao sa Diyos. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos-Diyosan. Huwag kang gagawa ng ibang Diyos-Diyosan. At alalahanin mo ang araw ng pamamahinga. Ito ay nagtuturo from verses 1 to 11 ang ating relasyon sa Diyos. Pero kapag binasa na po yung huling bahagi, from verses 12 and following, the last half of the 10 Commandments, ito'y tumutukoy sa ating relasyon sa tao. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw. Lahat po ito nakatutok sa ating relasyon sa Diyos. Pero dahil po ang pagdiriwang po ng araw ng pamamahinga ay bahagi sa relasyon po natin sa Diyos,
The question might be, bakit inutos po ito ng Diyos sa mga Israelita? Because if they were going to be the people of God, dahil nga hindi tinupad ni Adan ang utos po ng Diyos sa kanya sa loob ng covenant, if you, Israel, are going to be the covenant people of God, I want you to remember the Sabbath. So dahil kayo'y inalipin noon, magpapahinga kayo, kagaya ko na nagpahinga sa aking pagtatrabaho. Pero notice how, ang basihan at ang rason kung bakit magpapahinga ang mga ito ay nakaukit sa creation. Notice what it says in verse 11. Dahil sa loob ng 6 na araw, nilikha ko ang langit, lupa, dagat, lahat ng naririto, pero nagpahinga ako sa 7 araw, kaya pinagpala ko ang araw ng pamamahinga at ginawa itong natatanging araw para sa akin. In other words, bakit po ang 7th day para sa mga Israelita is the Lord's day sa lumang tipan? Because it reminds them of God's creation work. So nakaukit po ang Sabbath, Lord's Day, in creation. Pero hindi lang po natatapos yan dyan. Hindi lamang po natatapos ang Lord's Day sa lumang tipan, sa creation. Kundi ang nilalarawan din po ng Lord's Day sa lumang tipan ay redemption. Basahin po natin ang Deuteronomy chapter 5. Deuteronomio kapitulo 5. Talatang 13. Deuteronomy chapter 5. At basahin po natin ang talatang 13 hanggang 15. Excuse me. Deuteronomy 5:13 to 15. Sabi po dito, magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw. Pero ang 7 araw, ang araw ng pamamahinga, ay ilaan ninyo para sa akin, ang Panginoon na iyong Diyos. Huwag kayo magtatrabaho sa araw na ito, pati ang iyong mga anak, mga alipin, mga baka, mga asno, at iba pang mga hayop o mga dayuhang naninirahan kasama ninyo. Sa ganitong paraan ay makakapagpahinga rin katulad ninyo ang iyong mga alipin. Alalahanin ninyo na ang mga alipin din kayo noon sa Egypto. At ako ang Panginoon na iyong Diyos ang naglabas sa inyo roon sa pamagitan ng aking dakilang kapangyarihan. Kaya ako ang Panginoon na iyong Diyos ay nag-uutos sa inyo na sundin ninyo ang araw ng pamamahinga. May mapapasin po ba tayo? Yung mga binanggit po dito ni Moises sa Deuteronomio 5 ay wala po sa Exodus 20. Ang nakalagay sa Exodus 20, kaya kayo magpapahinga, kagaya ko na nagpahinga, dahil nilikha ko ang lahat ng bagay sa 6 na araw, and on the 7th day, I rested. So nakatutok po ang Exodus 20 sa creation. Pero pagdating po dito sa Deuteronomy 5, hindi na po siya nakatutok lamang sa creation, kundi nakatutok po siya sa kaligtasan. Dahil dati kayo mga alipin noon sa Egypto, pero pinalaya ko kayo. At ngayon makapagpapahinga na kayo, kagaya ko, kailan? On the 7th day. So when we think about the Lord's Day sa lumang tipan, may dalawang elemento na nakasalalay po dito. Creation and redemption. Creation and salvation. So dahil ito ang naging background ng mga Hudyo, dahil po ang Diyos ay nagtrabaho sa 6 na araw at sa 7 araw, binasbasan niya po ito, ibinukod bilang banal para sa Kanya. Yan din ang dapat gawin ng mga lingkod ng Diyos sa lumang tipan. Pero hindi lang po natatapos diyan. Kung tatanungin po natin ang mga Hudyo sa lumang tipan, ano po ba yung di dapat gawin at yung dapat gawin sa araw ng Panginoon sa lumang tipan, ito ang sasagutin po nila. Isaiah chapter 58. Isaiah 58. Talatang 13 hanggang 14. Isaiah chapter 58. Verses 13 and 14. Isaiah chapter 58. Verses 13 and 14. Sabi po dito,
alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga. Huwag ninyong iisipin ang pansarili ninyong kapakanan sa natatanging araw na iyon. Ipagdiwang ninyo ang araw ng pamamahinga at parangalan nyo ito sa pamagitan ng pagpipigil sa mga sarili ninyong kagustuhan at kaligayahan at pagtigil sa pagsasalita ng walang kabuluhan. Kapag ginawa ninyo ito, magiging maligaya kayo sa iyong paglilingkod sa akin. Pararangalan ko kayo sa buong mundo. Pasasaganain ko ang ani ng lupaing iyong minana sa iyong ninunong si Jacob. Mangyayari nga ito dahil sinabi ng Panginoon. So kung ikaw ay isang curious seeker of the truth concerning the Lord's Day in the Old Testament, at tatanungin mo yung mga Hudyo sa panahon nila Isaiah, maging sa panahon po ni Moises, ano ba ang dapat gawin sa araw ng Panginoon sa lumatipan? At yung mga bagay na pinagbabawalan na gawin sa araw ng Panginoon sa lumatipan. Ang sasabihin po ni Isaiah, huwag ninyong iisipin ang pansariling ninyong kapakanan sa natatanging araw na iyon. Ito ang nagiging kaugalian po ng karamihan sa mundo, lalo na po in the church world. Pagtapos po ng gawain, pagtapos po ng Lord's Hour para sa kanila, ginagawa po nila ang lahat ng kanilang pansariling kagustuhan. So in other words, hindi na po siya nagiging araw ng Panginoon, oras ng Panginoon na lang. Nang ibig sabihin, pagkatapos po ng gawain, gagawin ko na ang anumang gusto kong gawin dahil natapos ko na yung hours na iyon para sa Panginoon. Mali pala yun. Kaya pala siya tinawag the Lord's Day at hindi Lord's Hour dahil itong buong araw na ito, ayon po sa Diyos, ay para sa Kanya. So kung ikaw ay isang Hudyo na nabubuhay po sa panahon nila Moses, nila Isaiah, hindi po pwede, okay? Nakapagpuri na tayo sa Panginoon, nanalangin na tayo sa Panginoon, nakapag-aral na tayo ng Kanyang mga salita, nabasa na natin ang 10 utos, yay! Pwede ko na gawin ang anumang gusto kong gawin. Mali pala yun. Sa wikang English, if you keep your feet from breaking the Sabbath, at paano ho natin nababali ang araw ng Panginoon? By doing as you please on my holy day. Kailan lang sama po ako mga kapatid sa ating church denomination sa BGC meeting, kasama po yung mga ibang pastor po doon, at napag-usapan po natin itong Lord's Day. At naging usapin po namin in that discussion, ano ba ang dapat gawin at hindi dapat gawin on the Lord's Day? May isang pastor na hindi ko na babanggitin, isa po siyang puti na pastor, kapatid po natin sa pananampalataya, nagbiro siya. Well, ang kapahingaan ko ay naiiba sa kapahingaan ng iba. Dahil pagkatapos ng gawain, in the evening, ang gagawin na namin ay manonood na kami ng football. Kasi kung tutusin, Josh, ang football, ito ang laro ng Panginoon. Yun ang sabi niya. Bilang pabiro lamang. If there is a Lord's Day, then football is the Lord's game. Yun ang pabiro po niya sa akin. Pero sumagot ang iba, pagkatapos po nila tumawa, but brother, paano natin maitutuon ang ating pag-iisip sa Panginoon kung yun ang pinapanood mo? Yung ba ay nilalapit ka sa Panginoon? Kapag pinapanood mo ba yan, o kapag may ginagawa kayo ng pansarili, naiisip nyo ba yung muling pagkabuhay ng Panginoon? Yung pagkapako niya sa krus? At hindi na ho siya sumagot pagkatapos po nun. And there is an obvious reason why. Now, hindi naman po pinagbabawalan po ng Diyos na manood po tayo, pero when it comes to the Lord's Day, that whole day, how does that help you think about Christ? Paano ho natin na pagbibigyan po ng kapurihan ang Panginoon on the Lord's Day, lalo na in the Old Testament, kung ginagawa natin ang ating pansariling kagustuhan?
Sabi pa naman po dito, huwag ninyong iisipin ang pansarili ninyong kapakanan sa natatanging araw na iyon. Hindi sinasabi sa natatanging oras, kundi araw. The whole 24/7 cycle, 24-hour of that day. Paano natin naiisip ang Panginoon doon? The reason why napakahirap po ito sa mga Israelita noong panahon po ni Isaiah dahil meron pa sila mga makalaman na kagustuhan na hindi pa isinusuko sa Diyos. Hindi pa ba sapat na binasa na natin ang 10 utos? Bakit kailangan yung buong araw ibibigay sa Panginoon? That goes to show us, mga kapatid, hindi talaga nila nauunawaan kung ano yung ginawa ng Diyos para sa kanila nung sila'y inilabas mula sa Egypto. 400 years, mga kapatid. Some say 80 to 400 years sila po ay naghirap sa Egypto. And yet, yung isang araw lang para ipagdiwang po nila sa buong araw na yon, yung kabutihan ng Diyos nung sila'y inilabas sa Egypto, hindi nila maibigay. May 6 na araw sila. Pero hindi nila maibigay yung isang araw na yon para sa Panginoon. Bakit? Dahil iniisip nila ang kanilang pansariling kapakanan. Pero hindi natatapos dyan. Mas mahigpit pa. Hindi pa natatapos dyan. Tignan niyo po ang nakalagay pa ho dito. Ipagdiwang ninyo ang araw ng pamamahinga at parangalan nyo ito sa pamagitan ng pagpipigil sa mga sarili niyong kagustuhan at kaligayahan, and look at this, at pagtigil sa pagsasalita na walang kabuluhan. So in other words, anong ibig sabihin po nun? Kung meron po tayong pag-uusapan sa araw ng Panginoon, sa lumatipan, ay yung mga bagay na may kabuluhan, na may kinalaman sa espiritual, na may kinalaman sa Diyos. So sa buong araw na yon, titigilan po natin pag-usapan yung mga bagay po na hindi espiritual. Halimbawa, napanood mo ba yung bagong pelikula? Uy, nabalitaan mo ba yung artista na yun? Hiwalay na sila. So in other words, lahat ng chismis, lahat ng bagay na hindi magpapaalala sa atin tungkol sa ating Diyos, sabi ng Biblia, sa araw na ito, because it is holy, para ito lamang sa Kanya. In other words, if you honor my Sabbath by not going your own way and not doing as you please or speaking idle words. So kapag sinabi idle words, mga salitang walang kabuluhan. Now, this is not to be understood, mga kapatid, na okay, Sunday, hindi tayo magsasalita ng ganyan, pero sa Monday na lang. Hindi ho. Hindi yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon dito. Alam niyo po bakit nais po ito ang maging utos ng Diyos sa araw na ito? Dahil sinasanay po niya ang mga Israelita that kung ito'y gagawin po nila sa isang araw, hindi na sila mahihirapan na gawin po ito sa mga susunod na araw. Sinasanay sila sa kabanalan. Yun ang rason po dito. So instead of pag-usapan po yung mga bagay na walang kinalaman sa Diyos, ang sabi po dito, sa araw ng Panginoon sa lumatipan, ang pag-uusapan natin ay yung kabutihan ng Diyos. Napakarami po natin pwede pag-usapan patungkol po sa Diyos. Kaya nga may mga fellowship Kaya nga may pangangaral at pag-aaral ng Biblia. Kaya nga tayo po ay nagbabahagi ng Ebanghelyo sa araw na ito. Meron po tayong mga pinapalakas na mga kapatiran sa araw na ito. Dahil yan po ay may kabuluhan. Pero the moment, mga kapatid, ginawa ng mga Israelita na pag-usapan ng anumang bagay na hindi tumutukoy sa Diyos, binabali pala nila yung araw ng Panginoon na kung tawagin the Sabbath. So dahil po, mga kapatid, ang mga Israelita ay inaralan sa ganitong bagay, anyone who studies the Old Testament will come to learn, hindi naging masunurin pa rin ang mga Israelita. Dahil po sa kanilang rebellion sa Jewish Sabbath,
Dumating ang isang panahon na sinabi po ng Diyos, dahil sa iyong pagsuway sa aking mga utos sa araw ng pamamahinga, which is the Lord's Day in the Old Testament, aalisin ko yan pagdating ng bagong kasunduan. Basahin po natin ang Isaiah chapter 1. Isaiah chapter 1. Dahil hindi naging masunurin ang mga Israelita sa pagsunod po nila sa araw na ito, maging sa mga tuntunin ng Panginoon, nangako ang Diyos na aalisin po niya ang Jewish Sabbath in the New Covenant. Isaiah chapter 1, verses 11 to 13. Isaiah kapitulo 1, talatang 11 hanggang 13. Tignan niyo po ang nakalagay. Sinabi niya, baliwala sa akin ang napakarami ninyong handog. Sawang-sawa na ako sa iyong mga handog na sinusunog, ang mga tupa at ang mga taba ng mga pinatabang hayop. Hindi ako nadudugod sa dugo ng mga toro, tupa at mga kambing. Sino ang nag-utos sa inyo na dalhin ang lahat ng ito kapag sumasamba kayo sa akin? Sino ang nag-utos sa iyong tumapak sa aking templo? Tigilan nyo ang pagdadala ng mga handog na walang silbi. Nasusuklam ako sa amoy ng mga insenso ninyo. Hindi ko na matiis ang mga pagtitipon nyo kapag pista ng pagsimula ng buwan at kapag araw ng pamamahinga. Dahil kahit na nagtitipon kayo, gumagawa kayo ng kasamaan. So in other words, hindi matanggap ng Panginoon yung kanilang baluktot na pamumuhay. Nang ibig sabihin, pinapayuan sila, inuutusan sila ng Diyos pamagitan ng mga propeta, pero ayaw po nila makinig. Akala nila na sa kanilang pagtitipon, pag-attend sa araw ng pamamahinga, the Lord's Day on Sabbath Day in the Old Testament, ay nalulugod ang Diyos. Sabi niya, sawang-sawa na ako sa iyong kasamaan. Kinasusuklaman ko ang iyong pagtitipon. In other words, hindi ako natutuwa sa iyong mga insenso. Hindi ako natutuwa sa iyong mga handog. Kahit na magtipon kayo on the Lord's Day of the Sabbath, hindi ako natutuwa. Kaya tignan niyo po ang ginawa ng Diyos sa panahon ni Hosea. Dito po tayo sa Hosea chapter 2. The book of Hosea chapter 2. Dahil kinasusuklaman po ng Diyos ang kanilang kasamaan, tignan niyo po ang kanyang gagawin balang araw. Hosea chapter 2, verse 11. Hosea kapitulo 2, talatang 11. Sabi po dito, Hosea 2 verse 11, wawasakin ko na ang lahat ng espesyal na araw na pagsamba na ginagawa niya taon-taon, buwan-buwan at linggo-linggo. Wawakasan ko na ang lahat ng espesyal na araw na pagsamba na ginagawa niya taon-taon, buwan-buwan at linggo-linggo. Now in English, look what it says. I will stop all her celebrations, her yearly festivals, her new moons, her Sabbath days, all her appointed festivals. Pero kailan po niya gagawin po ito? Ibaba po natin ang basa sa verse 16. Ibaba po natin ang basa sa verse 16. Sinabi ng Panginoon sa mga Israelita, sa araw na iyon. That's the key words. Those are the key words. Sa araw na iyon, ng iyong pagbabalik sa akin, tatawagin ninyo ako na iyong asawa at hindi na ninyo ako tatawaging Baal. Anong araw ang tinutukoy po ni Yahweh dito sa pamagitan ni Hosea? Kung kailan wawakasan po niya ang mga festivals, new moon, Sabbaths, kailan po niya patitigilin ang Jewish Sabbath po nila? Sa araw na iyon. Anong araw na tinutukoy po dito? Most likely, yung araw ng pagparito ng Panginoon in the New Covenant. Kasi the only way manunumbalik po ang mga Panginoon ng maayos sa Kanya ay kung paparito ang Panginoong Hesukristo.
Kaya nung dumating po ang ating Panginoon Jesucristo 2,000 years ago, tignan niyo po ang nangyari sa Jewish Sabbath ng mga Israelita. Basahin po natin ang Colosas Kapitulo 2. Colosas, Kapitulo 2, talatang 16 hanggang 17. Colossians, chapter 2, verses 16 and 17. Sabi po dito in verses 16 and 17, kaya nga, huwag na kayong padadala sa mga tao na nagsasabi sa inyo kung ano ang dapat, ang hindi dapat kainin o inumin o kung ano ang dapat gawin tuwing kapistahan, pista ng pagsisimula ng buwan o araw ng pamamahinga. Anino lang ang mga ito ng inaasahan noon na darating at si Kristo ang katuparan nito. Now, very, very specific si Pablo. Notice, hindi lang po niya sinabi, araw ng pamamahinga. Lagi magkasama yung tatlong bagay dito ho. Unang-una, yung araw ng mga pista. Ang araw ng panibagong buwan. At ang araw ng pamamahinga. In the original, yung araw ng pamamahinga, hindi singular, plural. Ang mga araw ng pamamahinga. So in other words, ang sinasabi po ni Pablo po dito is that dahil dumating na ang Panginoon, yung pinrophesy ni Propeta Hosea, dahil po sa paglabag ng mga Israelita sa kanyang banal na araw, aalisin po ng Diyos yung Jewish Sabbath. Kailan? Sa araw na iyon. Nung pagparito ng ating Panginoon. At bakit po aalisin ang Jewish Sabbath? Dahil sabi po dito sa talatang 17, anino lang ang mga ito ng inaasahan noon na darating at si Kristo ang katuparan nito. Now, here is a question we must now ask. Kung ang Jewish Sabbath ay inalis na ng Panginoon, meaning, hindi po niya binura in the sense of, hindi mo na pwede i-practice ito, but rather, hindi na po ito obligated para sa mga Kristiyano upang tuparin, dahil ang Jewish Sabbath ay isang larawan lamang of who Christ would be and what He would fulfill. Ang tanong po dito, bakit tinawag po ni John kanina in Revelation, yung araw kung saan po niya natanggap ang kanyang pahayag mula sa Diyos, ang araw ng Panginoon. If the Jewish Sabbath, which was God's day in the Old Testament, ay inalis na dahil dumating na ang Panginoon Jesucristo, then ano tong Lord's Day na tinutukoy po ni John in the New Testament? Well, in order for us to understand bakit po siya tinawag na Lord's Day, tatandaan po natin, sa 6 na araw nagtrabaho ang Diyos at sa 7 araw, nagpahinga siya. Yan ay inutos po sa mga Israelita. 6 na araw kayo magtatrabaho, pero sa 7 araw, magpapahinga kayo. At ito yung mga dapat nyong gawin. Pag-uusapan nyo lamang ang mga bagay tungkol sa Diyos. Hindi nyo gagawin yung kanyang pansariling kapakanan o kagustuhan. Pero dahil hindi masunod ng mga Israelita ang utos ng Diyos, inalis ng Diyos ang Jewish Sabbath. Bakit po? Dahil may tutupad ng mga bagay na hindi po nila matupad. At nung dumating si Kristo, inalis na yung Jewish Sabbath practice para sa mga Kristiyano. So ngayon, ang tanong po muli, ano yung Lord's Day na tinutukoy ni John sa Bagong Tipan? Well, basahin po natin ang 4 na ebanghelyo. Unang-una, Matthew chapter 28. Matthew chapter 28. Beginning at verse 1. Matthew chapter 28, verses 1 to 6. Mateo 28, talatang 1 hanggang 6. Tignan niyo po ang nakalagay. Madaling araw ng linggo, makalipas ang araw ng pamamahinga, pumunta sa libingan si Maria na taga Magdala kasama ang isa pang Maria upang tingnan ito. Biglang dumindol na malakas at isang anghel na Panginoon ang bumaba mula sa langit. At iginulong ang bato na nakatakip sa libingan at inupuan ito.
Nakasilaw na parang kidlat ang kanyang anyo at puting-puti ang kanyang damit. Nagningning sa takot ang mga sundalong nagbabantay sa libingan at hinimatay. Sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito dahil nabuhay siyang muli tulad ng sinabi niya sa inyo. Hali kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan ng kanyang bangkay. Basahin naman po natin ang Marcos 16, talatang 1. Mark chapter 16. Ano naman ang patotoo ni Marcos tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo? Mark 16, beginning at verse 1. Makalipas ang araw ng pamamahinga, sina Maria na taga Magdala, Maria na ina ni Santiago, at Salome ay bumili ng pabango upang ipahid sa bangkay ni Jesus. Nang araw ng linggo, kakasikat pala ng araw ay pumunta na sila sa libingan. Habang naglalakad sila, nagtatanungan sila kung sino ang mapapakiusapan nilang magpagulong ng bato na nakatakip sa pintuan ng libingan. Dahil napakalaki ng batong iyon. Pero pagdating nila roon, nakita nilang naigulong na sa tabi ang bato. Ano po yung mapapansin po ninyo in Matthew and Mark's account? Pagkalipas ng araw ng pamamahinga. Sa unang araw ng linggo. Now, turn with me in Luke 24. Lucas 24. Talatang 1. Verse 3. Verses 1 to 3. Lucas 24, verses 1 to 3. Madaling araw ng linggo, pumunta ang mga babae sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila sa libingan, nakita nilang naalis na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Kaya pumasok sila sa loob, pero hindi nila nakita ang bangkay ng Panginoong Jesus. Now, if we are to ask the question, in the Old Testament, ano yung araw ng Panginoon sa lumatipan? The seventh day. Pagdating sa bagong tipan, what is the Lord's Day? The first day of the week. Sa ating kalendaryo, sa mga pagano, o sa mga hentil rather, to be more exact, ang ating kalendaryo works like this. The first day of the week is Monday. Pero pagdating po sa Jewish calendar, the first day of the week is Sunday. Ang Sunday sa mga Hudyo ay tinatawag ang unang araw ng linggo or the 8th day of the week. The 8th day and the first day of the week, yan ang tinatawag po ng mga Kristiyano or mga Hudyo rather para sa Sunday. Na mapapaisip ka, in the old creation, the Lord's day was the seventh day. But in the new creation, the Lord's day is Sunday. Now kung tatanungin po natin, bakit nga po ba tayo nagtitipon tuwing linggo? Nagtitipon po tayo tuwing linggo mga kapatid dahil ito ang araw na si Kristo po ay tumigil sa kanyang magawa at muling nabuhay. God worked for 6 days in the Old Testament and on the 7th He rested. Nung si Kristo po ay naparito for 3.5 years, He was working. He was obeying. He was doing. Pero nung natapos na po niya ang gawa ho ng Ama, nagpahinga po siya sa kanyang muling pagkabuhay at kaya madalas na binabanggit po sa Bagong Tipan, He sits at the right hand of God. Did you know mga kapatid, kapag sinabi, umupo na si Kristo sa kanang kamay ng Diyos, yung ibig sabihin ng umupo po siya is not literal. It's another way of saying, natapos niya na ang gawa, nagpapahinga na siya.
At bakit po kailangan sabihin, umupo, umupo, umupo? Dahil si Kristo bilang high priest ng simbahan, in the Old Testament priests, hindi sila pwede umupo sa loob ng tabernakulo dahil sila ang nagpapailaw at nagpapasindi sa mga ilawan, sa mga kandila. Kaya hindi natatapos ang kanilang mga gawa. Pero itong Jesus, bilang punong pari po natin ng langit, natapos na po niya ang gawa ng Ama. Kaya He sits at the right hand of the Father. Nang ibig sabihin, as Jesus finished His work, He has now entered into His rest. At ano po yung rest day ng Panginoon para sa bagong tipan na iglesia? Ang araw ng linggo. Matter of fact, ito ang naging practice of the early church. Kung babasahin po natin ang Gawa, Kapitulo 20, ano po ba ang ginawa ng mga Kristiyano sa araw ng Panginoon? Basahin po natin ang Acts chapter 20, verse 7. Acts chapter 20, verse 7. Ano ang ginawa ng mga Kristiyano on the Lord's Day? Acts chapter 20, verse 7. Nang Sabado ng gabi, pwede din po ito isalin, unang araw ng linggo, nagtipon kami sa paghahati-hati ng tinapay. At dahil babiyahe si Pablo, kinabukasan, nangaral siya hanggang hating gabi. Maraming ilaw sa itaas ng silid na pinagtitipunan namin. So merong pagtitipon sa araw ng Panginoon, may pagkahati-hati ng tinapay sa araw ng Panginoon, may pangangaral ng salita ng Diyos sa araw ng Panginoon. Pero hindi pa ho natapos dyan. Basahin naman po natin ang unang Korinto 16. 1 Corinthians chapter 16. Beginning at verse 1. Unang Korinto 16, talatang 1. Look what it says. Ngayon tungkol naman sa tulong na nalikom para sa mga mananampalataya ng Diyos sa Judea, gayahin ninyo ang ipinagawa ko sa mga iglesyang nasa Galacia. Sa bawat linggo, on the first day of every week, ang bawat isa sa inyo'y maglaan ng halaga ayon sa iyong kita. At ipunin ninyo ito upang pagdating ko riyan ay nakahanda na ang iyong tulong. Pagdating ko riyan, papupuntahin ko sa Jerusalem ang mga taong pipiliin ninyo na magdadala ng iyong tulong. At gagawa ako ng sulat na magpapakilala sa kanila. At kung kinakailangan din pumunta ako sa Jerusalem, isasama ko na sila. Dito, ipinapakita po sa atin ng salita po ng Diyos, buot pa sa nagtitipon ang iglesia para makarinig na salita ng Diyos. Bukod pa sa kanilang pagkakahati-hati ng tinapay at bukod pa sa kanilang fellowship, ang kanilang ginagawa sa araw ng Panginoon, the Lord's Day, Sunday, tinutulungan nila ang mga mahihirap. Gumagawa po sila ng mga gawa na mabubuti. So when you ask the question, bakit ine-emphasize na mga may akda ng bagong tipan itong first day of the week, first day of the week, first day of the week? Ito ang rason. Kung sa lumang tipan, the Lord's Day was the seventh day, rooted in creation and salvation. Pagdating sa bagong tipan, the Lord's Day, which is Sunday, is the day that Jesus rose again from the dead. At dito na sinimulan yung bagong creation at kaligtasan sa mga Kristiyano. So ito pala ang rason kung bakit nagtitipon po ang mga kapatiran sa araw ng linggo. Hindi dahil ito ay naging tradisyon, hindi dahil ito yung pinili lang po natin at dito po yung convenience day po natin, but rather ito yung araw na muling nabuhay ang Panginoon at dahil sa kanyang muling pagkabuhay, tayo po ay kanyang iniligtas. Kaya nga, ang sabi po ni Pablo, if you shall confess the Lord Jesus Christ with your mouth and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved.
Bakit napaka-importante po ang muling pagkabuhay ni Kristo? Dahil kung hindi po siya muling nabuhay, wala ning isa sa atin maliligtas. So kagaya po ng Old Testament, ang mga Israelita, i-observe ninyo ang Sabbath day, the Lord's Day. Bakit? It is rooted in creation and it is rooted in your salvation. So sa bagong tipan, bakit tayo nagtitipon tuwing linggo? Because naaalala mo ang resurrection ng Panginoon that brought new creation and redemption sa inyo sa pamagitan ni Jesucristo. Now this is interesting. Dahil yung binasa po natin dito in 1 Corinthians 16, nakalagay po dito in verse 2 sa wikang English, on the first day of every week. Alam niyo po ang nakalagay sa New Living Translation, NLT, ng 1996 na version? Sabi po dito, on every Lord's Day, each of you should put aside an amount of money in relation to what you have earned and save it for this offering. Bakit po ganun ang salin ng NLT noong 1996 sa version po na ito? Because unawaan din po nila that the first day of the week is the Lord's Day. Bukod pa ho dito, here's what's interesting. Ayon po sa mga rabbi at sa kanilang komentaryo sa Book of Genesis, Sunday was a big deal din po sa kanila. Tignan niyo po ang komento ng isang rabbi na sinitas po ni Craig Keener nung sila ay gumawa ng komentaryo in Genesis 8. Tignan niyo po yung sinabi ng isang rabbi. Early Jewish tradition added that the earth was dry from the flood, perhaps the first day of a new creation on a Sunday. Natatandaan niyo po ba nung binaha po ng Panginoon in the time of Noah in Genesis 6, 7, and 8, and 9? Well, sabi po ng mga rabbi, according to their tradition, nung nag-dry na po ang land, it was completely dry on the first day of the week. At ang symbolism po nito is New Creation Sunday. Ngayon, in the early church, pagkatapos po na namatay ang mga apostol, ano naman po ang naging practice po nila on the first day of the week? Justin Martyr, isang lingkod ng Diyos in the 2nd century, sabi po niya, and on the day called Sunday, all who live in cities or in the country gather together in one place, and the memories of the apostles or the writings of the prophets are read. Sa Tagalog at sa araw na tinatawag na linggo, ang lahat ng mga lugsod at yung mga lahat na nakatira sa mga ibang bansa ay nagsisitipon sa isang lugar upang mapakinggan ang mga aral ng mga propeta at ng mga apostol. The Didache, isang libro na tinatawag yung mga isinulat daw ng mga apostol. Isinulat po ito sometime in the 1st and 2nd century. Sabi po in the Didache, chapter 14, verse 1, on the Lord's own day, we gathered together and broke bread and gave thanks. So in other words, ano po yung kanilang ginawa sa araw ng Panginoon? Sunday, naghati-hati po sila ng mga tinapay, nagbigay sila ng pasasalamat sa Panginoon, nagsipagtipon po sila upang mapakinggan ang salita ng Diyos. So kung tatanungin po natin, ano po ba ang dapat gawin sa araw ng Panginoon? I-dedicate po ang buong araw na ito para maituon ang ating pag-iisip sa Diyos, sa Kanyang muling pagkabuhay. Titigil po tayo sa anumang ginagawa po natin na regular tuwing 6 na araw sa ating pagtatrabaho at ilalaan po natin ang araw na ito para lamang sa Kanya, para magtipon, manalangin, mag-aral ng Biblia, pakinggan ang salita po ng Diyos. Kaya yung esensya na binasa po natin kanina sa Isaiah 58 na hindi dapat ninyong gawin yung sariling kapakanan o kagustuhan ninyo sa araw ko na ito, is also true of the Lord's Day on Sunday. Kaya nga mga kapatid
This is a matter of time management. What do we do in 6 days? Mula Monday hanggang Saturday, ano po yung ginagawa natin? Ngayon, naging nakaugalian na po ng marami sa iba't ibang iglesia that tinatapat po talaga nila on the Lord's Day yung mga bagay na dapat gawin in the first 6 days of the week. Pastor, maglalaba muna ako. Hindi ako pwede mag-aral ng Biblia, hindi ako pwede umaten muna, mag-aaral, maglalaba muna ako, maghuhugas muna ako ng mga pinggan. You had 6 days. What did you do in those 6 days? Pastor, may pupuntahan po na party ngayon You have 6 days. Bakit kailangan itapat sa araw ng Panginoon? Pupunta kami sa may pupuntahan kami na lugar na medyo exciting. May picnic kasi kami doon. Magsiswimming kasi kami doon. Manonood kami ng sinihan. You have 6 days. Tapos, tinapat mo sa araw ng linggo. Do you know what that tells Jesus? Alam ko muli ka na buhay para sa amin. But something else is more important than you. Yun ang pinaparating natin sa Kanya. Kung si Joshua pagkatapos ng service po natin, umuwi ng bahay at nanonood po ako ng whatever, nanonood po ako ng cartoons, nanonood po ako ng movie, nanonood po ako ng whatever, pero wala yung kinalaman sa Diyos. Sinasabi ko sa Panginoon, Lord, tapos ko na yung service I want to do my own thing na. Mali pala yun. Kasi sabi po ng Biblia, Lord's day, not Lord's hour. Kaya nung pinag-uusapan nga po namin ni Mrs., sabi niya, so yung pala sinasabi ng Biblia, bawal pala yung ganito, yun ang sinasabi ng salita ng Diyos Ano ba naman yung maglaan tayo ng isang araw, yung buong araw na yun ay para sa Panginoon? Biro mo, Jesus hung on the cross for 6 hours. Dinuraan siya, sinapak siya. Pinalo sa kanyang ulo ang isang wooden reed. He rose again from the dead para sa atin, for the glory of the Father. Tapos, ang hinihiling lang po sa atin bilang isang church, mag-reserve ka ng isang araw para sa akin para ma-refresh ka. Lumakas ka. Bakit kailangan po natin ilaan ang araw na ito para sa Panginoon? Maliban po sa kanyang muling pagkabuhay, dahil marami po tayong haharapin sa panibagong linggo na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kailangan po natin magpalakas. Kaya minsan sinasabi natin, nanghihina ako, nanlalamig ako, is because kung hindi natin gagamitin ang araw ng Panginoon wisely, huwag ka magdadaing. Huwag ka magrereklamo. Because you used it unwisely. Now, Pastor, what about, gusto ko naman na dumalo ng Lord's Day service, kaya lang natapat ng trabaho. Hindi problema yun, mga kapatid. Bakit po? Dahil kung ang rason kung bakit ka natatrabaho ay dahil po, meron po tayong pangangailangan at hindi mo hawak ang schedule mo. Hindi natin pinag-uusapan po dito yung mga kapatiran na hawak ang kanilang schedule pero tinapat po nila sa araw ng linggo. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung mga kapatiran na naging biktima ng sistema ng pagtatrabaho. That deep down in their hearts, nalulungkot sila na hindi sila nakaka-attend. Nalulungkot sila na hindi sila nakapagtitipon. Nalulungkot sila na hindi sila makakarinig na salita ng Diyos. Iba yun sa mga talagang sinadya na itapat sa linggo. Pero walang kalungkutan na nararamdaman sa kanilang puso. Yun ang labag sa Diyos. Yan yung tinatawag works of necessity. At ano pong ibig sabihin na works of necessity? Kapag tinanong po natin, ano po yung isang valid na rason na ang tao ay hindi nagkasala sa Diyos kapag hindi siya umaten? Kapag gumawa siya ng work of necessity. Ano yung work of necessity? Basahin po natin dito, mga kapatid, sa Marcos, Kapitulo 2. Marcos, Kapitulo 2. Marcos, Kapitulo 2.
talatang 23 hanggang 28. Marcos Kapitulo 2, talatang 23 hanggang 28. Tignan niyo po ang nakalagay. Marcos Kapitulo 2, talatang 23 hanggang 28. Sabi ho dito, isang araw ng pamamahinga, habang dumadaan sina Jesus sa triguhan, nagsimulang mamitas ng trigo ang mga tagasunod niya. Kaya sinabi sa kanya ng mga Pariseo, tingnan mo ang mga tagasunod mo. Bakit nila ginagawa ang ipinagbabawal sa araw ng pamamahinga? Sinagot sila ni Jesus, hindi nyo ba nabasa sa kasulatan ang ginawa ni David at ang mga kasama niya nang magutom sila at walang makain? Pumasok si David sa bahay ng Diyos noong si Abiathar ang punong pare. Kinain ni David ang tinapay na inihandog sa Diyos at binigyan pa niya ang mga kasamahan niya kahit na ayon sa kautusan ang mga pari lang ang may karapatang kumain ito. At sinabi pa ni Jesus sa kanila, ginawa ang araw ng pamamahinga para sa ikabubuti ng tao. Hindi ginawa ang tao para sa ikabubuti ng araw ng pamamahinga. Kaya ako na anak ng tao ang makapagsasabi kung ano ang nararapat gawin sa araw ng pamamahinga. Anong ibig sabihin po nun? Naglagay ng isang batas ang mga Pariseo na hindi naman nakalagay sa Biblia. And that is, bawal kumain o bawal mamitas ng trigo sa araw ng pamamahinga. Wala naman yun sa Biblia. Nagdagdag sila. So ngayon, kino-correct ni Kristo, sa araw ng Panginoon, ito yung mga bagay na pwede. Yung ginawa ni David, nung siya'y nagugutom, it is necessary na kumain sila kasi hanap buhay yun eh. It is for their survival. Nang ibig sabihin, kung i-apply po natin ito on the Lord's Day, Pastor, hindi po makakadalo dahil natapat po ang aking pagtatrabaho. Biktima po ako ng sistema ng pagtatrabaho. Walang kaso yun. Why? Kasi kalooban ng Diyos that you provide for your family's needs. Kalooban ng Diyos that you need survival. And God is glorified. At alam ng Diyos na ikaw ay nalulungkot, alam ng Diyos na gusto mo umattend, pero biktima ka ng sistema ng pagtatrabaho. At ipanalangin natin that one day the Lord would open up your schedule. Pero sige lang kapatid, kung every other weekend ka lang dumadalo, sige lang, we understand you. Iba po yun sa hawak ko ang schedule ko. Pero itatapat ko sa araw na ito. Kaya nga, ang Lord's Day ay para ho sa ating ikabubuti. Hindi po sa ating kagustuhan, para sa ating ikabubuti. Yan yung tinatawag works of necessity. Marami po tayong mga kapatiran na nakakausap, na lungkot po sila na hindi sila nakakadalo dahil sa pagtatrabaho. Because they really need it. At kung hindi po nila gagawin, may hirapan po ang kanilang pamilya. They want to be here. But what about for others? Malaya po tayo sa ating oras. Pwede po natin piliin kung anong araw gusto po natin. Do we feel the same burden na nararamdaman ng mga ibang kapatiran who do not have that privilege? We need to think about that. Another thing, mga kapatid, na pinahintulutan po ng Panginoon na pwede gawin sa araw ng pamamahinga, yung tinatawag works of mercy. Works of mercy. Basahin po natin dito sa Mateo Kapitulo 12. Matthew chapter 12. Matthew chapter 12, verses 9 to 14. Matthew chapter 12, verses 9 to 14. Bakit po siya tinawag works of mercy? Matthew 12, verses 9 to 14. Sabi po dito, mula sa lugar na iyon, pumunta si Jesus sa sambahan ng mga Hudyo. May lalaki roon na paralisado ang isang kamay. Naroroon din ang mga Pariseo na naghahanap ng maipaparatang kay Jesus. Kaya tinanong nila si Jesus, ipinapahintulot ba ng kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga? Sinabi ni Jesus sa kanila, kung mahulog ang tupa ninyo sa isang balon sa araw ng pamamahinga, pababayaan na lang ba ninyo? Siyempre, iaahon ninyo, hindi ba?
Ngunit mas mahalaga ang tao kaysa sa tupa. Kaya ipinapahintulot ng kautusan ang paggawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa lalaking paralisado ang kamay, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at gumaling ito. Lumabas naman ang mga Pariseo at nagplano kung paano nila ipapapatay si Jesus. Now, anong ibig sabihin ng works of mercy sa araw ng pamamahinga or the Lord's Day? Let's say for example, Brother Josh, hindi po ako makaka-attend po ngayon. Bakit? Dahil yung aking asawa nagkasakit, kailangan ko siya alagaan, walang mag-aalaga. Walang problem po yun. Work of mercy yun eh. Ang aking mga anak, dinala sa ospital, hindi po kami makakadalo ng church ngayon. That's understandable. Kasi works of mercy ang tawag doon. Pastor, hindi po ako makakadalo dahil yung aking ina, nagkasakit, kailangan ko po siya alagaan. Walang kaso ho yun. That's works of mercy. Nagkakataon lang talaga na nangyayari ang mga bagay na ito pero hindi natin sinasadya. So yan po ay permitted on doing on the Lord's Day. Which means kung ito'y pinintulutan po ni Jesus bilang Panginoon ng araw ng pamamahinga, on the Lord's Day on Sabbath, which in the Old Testament, ganoon din sa Lord's Day, Sunday. It's also permitted. Pero ang hindi permitted, yung gumawa po tayo ng isang bagay na pansarili lamang na walang kinalaman sa Diyos. Hindi ko na kailangan ilista pa ho yun. Kailangan po natin siyasatin ang ating intensyon, motibo at mga puso. Yung bang gagawin ko, doon ko nakikita yung gawa ni Kristo, naalala ko yung kanyang muling pagkabuhay, lumalapit ba ako lalo, napapalapit ba ako lalo sa Panginoon sa aking gagawin? Yun ang kailangan natin isipin. At kung ako hindi man makakadalo, ano yung rason? Is it works of necessity? Talagang kailangan mo? You need it for survival? Or is it works of mercy? That walang ibang mangangalaga, may mga taong nangangailangan po ng tulong. At tinulungan niyo po sila, that is really necessary. Hindi kinalaman po sa mga non-survival na rason, kundi it is actually needed para sa kanilang ikabubuhay. Ikabubuti. Hindi yun, Brother Josh, hindi ako dadalo dahil kulang ng player ang aking mga kaibigan pagdating sa soccer. Well, hindi na work of necessity ho yun. Kagustuhan na po natin yun. So yan po yung mga bagay, mga kapatid, na kailangan po natin malaman pagdating sa Lord's Day. Ngayon, bago po tayo magtapos, there are 3 things na itinuturo po sa atin ng Biblia, na itinuturo po ng Lord's Day tuwing tayo po ay nagtitipon. Bakit po ba tayo nagtitipon at ano po ang pinapakita natin sa Diyos kapag tayo ay nagtitipon on the Lord's Day? Number 1, when we gather on the Lord's Day, ipinapakita po natin ang ating appreciation of Christ's death and resurrection. When we gather on the Lord's Day, we show the Lord our appreciation of His death and resurrection. So kapag tayo ay nagtitipon, inilalaan po natin ang buong araw na ito para sa Kanya, we are showing na tayo po ay grateful. We are appreciating, nagpapasalamat sa Diyos for His death and resurrection. Why Sunday? Kasi ito yung araw ng Kanyang muling pagkabuhay. At ano po ang nilalarawan po noon? Niligtas niya ako through His resurrection. And that is why this is the least that I could do para sa Panginoon. Ilalaan ko ang buong araw para sa Diyos. In the morning, I will spend time with family. We will talk about God. We will study God's Word. In the afternoon, we will go to church. After church, we will be in prayer. We will do good works. Ilalaan ko ang buong araw na ito para sa Kanya. Hindi yun in the morning para sa akin, in the afternoon para sa akin, in the evening para sa akin. No. When we use the Lord's Day, we show our appreciation of His death and resurrection. Number 2, when we honor the Lord's Day,
At kapag tayo ay nagtitipon sa araw ng Panginoon, we acknowledge that we are His new creation. So kaya pala ho tayo nagtitipon at pinapahalagaan po natin ang araw ng Panginoon dahil kung ang Panginoon ay muling nabuhay on Sunday at ang nilalarawan po ito yung simula ng bagong creation, ang mga nagtitipon sa araw ng Panginoon ay yung mga bagong nilalang. So kapag binabaliwala ko ang araw ng Panginoon, what I'm really saying to God is, I don't honor the new creation. Hindi talaga ako binago ng Diyos. I want to do my own thing. Pero sabi nga ho, when we gather on the Lord's Day, we acknowledge na bahagi tayo sa mga binago ng Diyos. In the old creation, Israel gathered on the seventh day. In the new creation, yung mga bagong nilalang, ginagamit nila ang araw na ito para sa Diyos. Lastly, when we gather on the Lord's Day, we show the Lord na inaabangan po natin ang Kanyang pagbabalik. When we honor the Lord's Day, ipinapakita natin sa Panginoon na inaabangan po natin ang Kanyang pagbabalik. Saan natin mababasa yun sa Biblia? Hebreo Kapitulo 10. Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10. Talatang 24 hanggang 25. Paano natin ipinapakita sa Diyos na inaabangan natin ang Kanyang pagbabalik? Verses 24 and 25 of Hebrews 10. Look at what it says. At sikapin natin mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. And all the more as you see the day approaching. Ano yung day approaching na binabanggit po dito? Ang pagbabalik ni Kristo. Alam niyo po, tumatak sa aking pag-iisip yung naging request ng nanay ko. Sabi niya that kung magra-rapture na ho ang church at kung babalik ang Panginoon, nawa madatnan niya po tayo sa kanyang pagbabalik, nagpupuri sa araw ng linggo. What a beautiful sight. Biro mo, nagpupuri tayo sa Panginoon, nagpe-fellowship tayo, nangangaral ho tayo, nag-evangelize tayo, gumagawa po tayo ng kabutihan para sa kapurihan po ng Panginoon on the Lord's Day, and then yun ang makikita ng Panginoon nang tayo po ay madatnan po niya sa kanyang pagbabalik. Napakaganda po noon. Pero ang hindi maganda, mga kapatid, sa kanyang pagbabalik, madatnan niyo ho tayo, we are doing our own thing. Totoo, every single day belongs to the Lord. Pero hindi muling nabuhay si Kristo on Monday. Hindi siya muling nabuhay on Tuesday. Hindi siya muling nabuhay on Thursday. Muli po siya nabuhay on Sunday. That's why it's so special for the church. Kaya mga kapatid, the Lord's Day, in some sense and form, is also a day of rest. Where pinapahinga po tayo ng Panginoon spiritually and physically. And this is only a glimpse ng final rest na mararanasan po natin in the new heaven, new earth. Kaya mga kapatid, kapag tinanong ho tayo, bakit tayo nagtitipon on Sunday? Anong ibig sabihin ng Lord's Day? This whole day belongs to the Lord dahil siya'y muling nabuhay on early Sunday morning. Nagtitipon po ang iglesia para sa kanyang kapurihan at ang lahat ng ginagawa po natin mula umaga hanggang gabi, hanggang matapos ang araw na ito, is solely for the glory of the resurrection of Christ. This afternoon, mga kapatid, will we honor the Lord's Day? Pagkatapos po ng gawain na ito, yung bang gagawin natin
will bring you closer to the resurrection of Christ. Naiisip mo ang resurrection of Christ. Or, ang gagawin po natin pagkatapos po nito ay pansarili lamang. Ang sabi po ng Biblia, mga anak, huwag niyong gagawin yun. Ilaan ninyo ang araw na ito bilang banal para sa akin. Dahil ako'y muling nabuhay para sa inyo, it is time to do what is right in the sight of God on the Lord's day. Namatay si Kristo, inilibing at pagkalipas ng 3 araw, nabuhay siya muli. Let us honor the Lord's Day, Sunday, for the Lord. As we pray,